Magandang araw po sa inyo. Narito na po ang ika-6 na yugto ng ating kwento, ang nakaraan. Dahil naubos ang halos buong araw ni Jaisel sa dami ng ipinagawa sa kanya ni Kathy, oras na nang uwian nang matapos siya kaya nagdesisyon si Jaisel na mag-overtime upang matapos niya ang napakakapal na files na ibinigay ni Jared sa kanya para basahin at pag-aralan at gawa ng concept design. At upang may maisubmit siya dito kinabukasan. Madilim na sa buong paligid ng design department nang mapadaan si Jared at mahagip ng mga mata nito si Jaisel na noon ay nag-iisa na sa ilalim ng ilaw sa tapat ng kanyang mesa. Agad na nagdesisyon si Jared na lapitan si Jaisel. "Bakit narito ka pa?" Nagulat naman si Jaisel na bigla na lamang may nagsalita sa tahimik na silid na iyon. At dahil doon, muntik na itong mahulog sa kinauupuan nito sa sobrang pagkagulat. Subalit mabilis namang nasalo ni Jared ang kanyang likod. Kaagad silang nagkalapit dahil doon. Noon lamang na-realize ni Jaisel na ang gwapong lalaking ngayon ay nasa harapan niya ay si Jared. Ang mga bisig nito na noon ay nakayakap sa kanyang likuran ay napakainit. Saglit na tumigil sa pagtibok ang kanyang puso ng mga oras na iyon. At nang bumalik siyang muli sa kanyang kamalayan, ay mabilis siyang tumayo at kumawala sa pagkakayakap nito. Bigla siyang humakbang paatras at tumayo siya nang may distansya kay Jared. "Mr. Leviste, nag-overtime ako." Sa nakita nito kay Jaisel, agad na rumihistro sa mga mata nito ang hindi pagsang-ayon. Muli itong nagsalita, "Hindi mo naman kailangang mag-overtime. Pero wala akong sapat na panahon." Sa gitna ng pagsasalita niya ay may naisip siya at agad na nagningning ang kanyang mga mata. Puno ng pag-asang muli siyang nagsalita, "Mr. Leviste, ang ibig bang sabihin nito ay binibigyan niyo ako ng 2 araw pa upang matapos ito? Pwede akong sumang-ayon sa request mo kung mag-a-agree ka sa terms ko." Muli silang nagkatinginan ni Jared. Agad na nakaramdam ng pagkailang si Jaisel, subalit patuloy siyang nagtanong, "Anong mga terms mo?" Pero bago po tayo magpatuloy, paki-like po ng ating video, paki-click din po ng subscribe button, gayon din ang notification bell icon para laging updated sa mga susunod na uploads ng ating kwento. Sabay-sabay po nating pakinggan ang ika-6 na yugto ng ating kwento, Unexpectedly Yours. "Kailangan mong makipagtulungan sa akin at isettle kung anong nangyari nung nakaraang gabi." Seryosong sagot ni Jared kay Jaisel. Ang akala ni Jaisel ay naiwasan na niya ang tungkol doon, subalit patuloy pa rin iyong ipinaalala ni Jared sa kanya. Inis na tiningnan ni Jaisel si Jared at saka muling nagsalita, "Umasa kang maibibigay ko sa iyo ang report bukas." Pagkasabi niya noon, ay umiwas na siyang tingnan pang muli ang mga mata ni Jared. Mabilis niyang inihanda ang kanyang mga gamit. "Mauuna na ako. Marami pa akong gagawin. See you tomorrow." Pagpapaalam ni Jaisel dito. Dahil ayaw na nitong manatili pa roon nakasama si Jared, kaya nagmamadali niyang kinuha ang kanyang bag at saka agad na umalis. Nang makaalis na siya sa opisina at narating niya ang lobby ng building, nadismaya si Jaisel nang makita niyang nag-umpisa ng bumuhos ang ulan. Umihip sa kanya ang malakas na hangin at ulan. Wala na siyang iba pang nagawa kundi yakapin ang kanyang sarili nang maramdaman niya ang lamig ng ihip ng hangin. Mabilis siyang sumilip sa labas ngunit wala siyang makita ni isang taxi na dumadaan. Sa palagay niya ay wala na talagang dumadaang taxi ng mga oras na iyon. Bukod pa doon, lahat ng kanyang mga kasamahan ay nakapagsiuwian na. Wala siyang mahihiraman pa ng mga oras na iyon ng payong upang magamit. Ang tanging paraan na lamang na maaari niyang gawin ng sandaling iyon ay ang tumakbo sa ulanan patungo sa subway station
na may ilang daang metro din ang layo mula sa kanyang kinaroroonan upang makasakay siya pauwi. Tumingin siya sa malakas na buhos ng ulan sa kanyang harapan. Saglit pa siyang nag-atubili. Pagkaraan ay niyakap niya ang sarili at tatakbo na sana siya sa ulanan nang may biglang humintong isang mamahaling sasakyan sa tapat niya. Agad na nagbaba iyon ng bintana. Nakita niya ang gwapong mukha ni Jared. Nakatingin sa kanya si Jared na bahagyang nakaawang ang maninipis nitong mga labi. "Halika na, ihahatid na kita." Nanatiling nakatayo si Jaisel at nagdadalawang isip pa siya kung sasakay doon o hindi. Hindi niya sinubukang sumakay sa loob ng sasakyan nito, kahit pa nga iyon na ang pinakamagandang pagkakataon para mabilis siyang makauwi sa sitwasyon niyang iyon ng mga sandaling iyon. "Ano bang problema? Nakakatakot ba ako?" Muling tanong ni Jared kay Jaisel. "Hindi," agad namang sagot ni Jaisel dito. Kahit pa nga takot na takot si Jaisel dito, hindi niya iyon aaminin sa harap nito. Mabilis niya iyong idininay. Pagkatapos niyang mag-alinlangan ng ilang saglit, ay wala na rin siyang nagawa pa kundi ang sumakay sa kotse nito. "Salamat," ang tanging nasabi na lang ni Jaisel dito. Basang-basa si Jaisel nang pumasok sa loob ng sasakyan nito, kaya nabasa din ng husto ang upuan niyon. Hiyang-hiya si Jaisel ng mga sandaling iyon. Nanatili siyang nakasandal sa may pintuan ng sasakyan nito upang mapanatili ang distansya sa pagitan nilang dalawa. "May tissue paper ka ba dyan?" Mahinang tanong ni Jaisel kay Jared. Dahil sa mataas na pangangatawan ni Jared, nagmukha tuloy na maliit ang sasakyang iyon. Inakupa ng katawan nito ang espasyo ng sasakyang iyon. Maya-maya ay naglabas ito ng isang malinis na towel mula sa kung saan at iniabot iyon kay Jaisel. "Thank you." Agad na tugon naman ni Jaisel sa ginawa nito. Agad niyang kinuha ang towel at tinuyo niya ang upuan ng sasakyan nito. "Ikaw ang magtuyo ng iyong katawan," narinig niyang muling sabi ni Jared. Hiyang-hiya si Jaisel dahil sa nangyari sa upuan ng sasakyan nito. "Hindi na. Ibaba mo na lang ako sa may subway entrance." Magalang na sagot niya kay Jared. Bahagyang lumapit sa kanya si Jared at ipinatong ang towel sa ibabaw ng kanyang ulo. Napaka-natural ng pagkilos nito. "Mas gusto mo bang ako ang magpunas sa'yo para matuyo ka?" Pagkaraan ay sabi nito. Agad namang naguluhan si Jaisel sa ginawa nito. Napatingin siya kay Jared na noon ay napakalapit na sa kanya. Mabilis niyang kinuha ang towel at saka siya muling nagsalita. "Ako na lang." Tipid na sagot niya dito. Subalit sa pagkuha niya ng towel dahil sa mabilis na pangyayari, ay ang kamay ni Jared ang kanyang nahawakan. Napakalambot ng balat nito at napakainit at napakakomportableng hawakan ng mga iyon. Kaagad niyang pinigilan ang kanyang imahinasyon bago pa iyon maging wild at mabilis niyang inalis ang kanyang pagkakahawak sa mga kamay ni Jared. Kaagad namang nag-iba ang expressions ng mga mata ni Jared nang tumingin ito kay Jaisel. Nang maramdaman ni Jared ang pagdampi ng mga daliri nito sa kanyang balat, ay animoy na kuryente siya sa malamig na mga kamay nito. Nagdulot iyon sa kanya ng kakaibang sensasyon na hindi niya mawari. Agad namang nakaramdam si Jaisel ng pagkailang sa pagtitig na iyon sa kanya ni Jared. Mabilis niyang ibinaling ang ulo niya sa labas ng bintana ng sasakyan dahil sa nararamdaman niyang pagkapahiya. Nang mapansin niya ang subway station sa labas ng bintana, agad siyang nagsalita kay Carlo na noon ay siyang nagdadrive ng sasakyang iyon. "Carlo, pwede mo bang ihinto ang sasakyan? Bababa na ako dito." "Keep going, Carlo." Agad namang utos ni Jared dito at hindi nito pinansin ang request ni Jaisel. Hindi nito intensyon na basta na lang iwan si Jaisel doon sa ganoong kalagayan.
Sa nakikita nitong lakas ng ulan sa labas mula sa bintana ng sasakyan, Jaisel felt a little frustrated. Hindi siya maaaring lumabas ng sasakyan ng mga sandaling iyon. Ang tanging magagawa niya na lang ay hayaan si Jared na ihatid siya sa bahay. Muli siyang napasandal sa pinto ng sasakyan. Maya-maya ay nakaramdam na siya ng antok at unti-unting pumikit ang mga mata niya dala ng sobrang pagod at antok. Bago pa niya namalayan ay tuluyan na siyang nakatulog sa loob ng sasakyan ni Jared. Sa isang kilalang villa huminto ang sasakyan ni Jared. Mabilis na bumaba ng sasakyan si Carlo upang kumuha ng payong at maingat nitong binuksan ang pintuan ng sasakyan. "Sir?" Palabas na sana si Jared ng sasakyan nang mapatingin ito kay Jaisel at mapansin nitong hindi ito gumagalaw habang nakasandal sa pinto ng sasakyan. Mukhang nakatulog na ito doon. Nasa isip ni Jared. Agad namang nagtanong si Carlo kay Jared, "Sir, gigisingin ko po ba si Miss Jaisel?" "Hindi na kailangan." Mahinang sagot ni Jared kay Carlo at nagpatuloy na itong bumaba ng sasakyan. Pagkatapos ay maingat nitong binuhat si Jaisel palabas ng sasakyan. Nanatili namang nakatayo si Carlo sa likuran ni Jared at patuloy na pinapayungan ang mga ito. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niyang nangyayari sa kanyang harapan. Totoo bang kinarga ni Jared si Jaisel mula sa sasakyan? Matagal na siyang nagtatrabaho para kay Jared at iyon ang unang beses na nasaksihan niyang gumawa ng ganoong initiative si Jared sa isang babae. Patuloy na lumakad si Jared papasok ng villa habang karga nito si Jaisel. Hindi niya maiwasang titigan ito. Basang-basa ang suot nitong damit at iyon marahil ang dahilan kung bakit ito nanlalamig at hindi komportable habang karga niya ito. Pero parang napaka-familiar na ng pakiramdam na iyon para sa kanya. Ang malambot at balingkinita nitong katawan ay katulad nung sa babaeng nakasama niya nung nakaraang gabi sa Rose Hotel. "It's cold," narinig niyang sabi ni Jaisel. Nanginginig ito at nanatiling nakapikit ang mga mata nito. Lalo pang hinigpitan ni Jared ang pagkakahawak niya sa katawan nito at sinikap niyang wag itong madampian ng malamig na hangin. Bahagya niyang sinalat ang noo nito at napakainit ng mga iyon. Nilalagnat ba ito? Tanong ni Jared sa kanyang sarili. Kaagad na nagdilim ang mukha ni Jared sa realisasyong iyon. Binilisan niya ang paglakad patungo sa villa. "Carlo, tawagan mo si Jason at sabihin mong magpunta siya dito ngayon din." Nagmamadali nitong utos kay Carlo. Agad namang tinawagan ni Carlo si Jason. Makalipas lamang ang ilang minuto, ay humahangos na dumating si Jason sa villa. Agad itong nagtungo doon matapos nitong matanggap ang tawag ni Carlo. Kaagad itong nagtanong bago pa man ito makapasok sa loob ng villa. "Carlo, anong nangyari kay Jared? Masama ba ang pakiramdam niya sa kalagitnaan ng gabing ito?" Tiningnan lamang ito ni Carlo at saka nagsalita sa mahinang boses. "Malalaman mo ang dahilan kapag nakapasok ka na." Naguguluhan naman si Jason sa naging ekspresyong iyon ni Carlo. May nangyari bang masama kay Jared? Malubha ba ang karamdaman nito? Naisip ni Jason. Nang dahil sa mga alalahaning iyon sa kanyang isip ay nagmamadali itong makarating sa master's bedroom kung saan naroon si Jared ng mga sandaling iyon. Patakbo nitong tinungo ang master's bedroom. "Jared, nandito na ako. Ano bang nangyari sa'yo?" Agad na sabi niya nang buksan niya ang pinto ng master's bedroom. Bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi ay nakita niya ang senaryo sa loob ng kwarto nito. Walang anuman itong nakaupo sa gilid ng kama nito at sa nakikita niyang ekspresyon sa gwapo nitong mukha ay masasabi niyang mabuti naman ang kalagayan nito. Subalit may isang babaeng nakahiga sa kama nito. Napakaputla ng kulay nito. Nagtaas ng tingin si Jared at nagtama ang mga paningin nilang dalawa.
Kaagad itong tumayo nang makita nito si Jason. "She's not feeling well. Pakitingnan mo nga siya." Pagkaraan ay sabi nito kay Jason. Hindi naman kaagad nakapagsalita si Jason. Pinagmadali siyang papuntahin ni Jared doon sa disoras ng gabi at sa kalagitnaan ng bagyo para lang sa isang babae. At isa pa, hindi pa naman siya isang ganap na doktor. Sa nakita ni Jared na naging ekspresyon ni Jason, agad na napasimangot si Jared at matyaga itong nagpaliwanag dito. "She's my girlfriend. At ikaw lang ang maaari kong pagtiwalaan upang tumingin sa kanya." "Girlfriend mo?" Gulat na tanong ni Jason kay Jared. Matagal nang mag-best friend ang mga ito. Subalit wala pa ni isang babae itong ipinakikilala sa kanya bilang girlfriend nito. Agad na naagaw ang interes ni Jason dito. "At kailan ka pa nagkaroon ng girlfriend? Saang pamilya siya nanggaling? Sabihin mo sa akin, paano niya nabihag yang pihikan mong puso?" Kaagad namang nagdilim ang mukha ni Jared. "Mamaya ka na magtanong. Doktor ka ba? Tingnan mo muna siya bago ka makipagtsismisan. Isa lang itong ordinaryong lagnat. Bakit ka ba nagmamadali?" Pagrereklamo ni Jason kay Jared. Subalit pinigilan niya ang kanyang pag-uusisa at nagtungo ito sa gilid ng kama kung saan nakahiga si Jaisel at masusi niya itong inobserbahan. Kahit pa nga hindi pa man isang ganap na doktor itong si Jason, ang kakayahan naman nito sa medical na paraan ay mas magaling pa kaysa sa tinatawag nilang professors. Ang isang ordinaryong lagnat ay napakadali lamang para dito. Painumin mo siya kaagad ng gamot at hayaan mo siyang makapagpahinga. Bukas ng umaga ay magiging okay na din siya. Kasabay ng pagsabi noon, ay iniabot niya kay Jared ang isang bote ng gamot. Dahil hindi pa siya gising, ako na lang ba ang magpapainom nito sa kanya o ikaw na lang ang gagawa noon? Pagkaraan ay tanong ni Jared kay Jason. Nanatili itong nakatayo sa gilid ng kama at mukhang tense na tense ito. Napakunot ng noo si Jason. Tama ba ang narinig niyang sinabi ni Jared? Magpapainom ito ng gamot? Sanay na si Jason na magpainom ng gamot sa mga nagiging pasyente niya. Pero si Jared, ang isang tao na kailanman ay hindi man lang naglaan ng kahit anong atensyon sa kahit na sino, ay hindi pa nakakagawa ng ganoon. Hindi niya naisip na gagawa ito ng ganoon sa buong buhay nito. Sa halip na pahirapan pa ni Jason si Jared, agad na nagsalin si Jason ng tubig sa isang baso at lumapit siya sa kama. Nang makita ni Jared na inabot ni Jason si Jaisel, agad na dumilim ang mukha ni Jared. He felt uncomfortable. Mabilis nitong nilapitan si Jason at inagaw mula dito ang baso ng tubig. "Ako na lang." Pagkasabi noon, ay mabilis itong naupo sa gilid ng kama. Maingat nitong iniangat ang katawan ni Jaisel at inihilig nito ito sa kanyang katawan at saka nito pinainom si Jaisel ng gamot. Subalit na natili pa ring nakapikit si Jaisel at mahimbing na natutulog. Nahirapan si Jared na mapainom ito ng tubig upang mainom nito ang gamot. Nawala ng saysay ang pagtatangka nitong mapainom ng gamot ang dalaga at tila nalilito na siya kung ano ang dapat niyang gawin. Napakapambihirang senaryo ang nakikitang iyon ni Jason ng mga sandaling iyon. Gulat na napatingin siya kay Jared. Hindi pa niya ito nakitang mag-alaga ng ganoon sa isang tao. Mukhang napakahalaga ng babaeng ito para kay Jared, naisip ni Jason. Dahil sa nakikitang pagpupursige ni Jared na mapainom ito ng gamot, hindi na napigilan pa ni Jason ang magsalita. Hindi ito maaari. Napakataas ng lagnat niya para makaya niyang mainom ang gamot na ito. Pero may isa pang espesyal na paraan para madali natin siyang mapainom ng gamot. Special method? Agad na tanong ni Jared kay Jason. Yeah. Mouth to mouth. Similar to CPR.
Pero baka hindi mo alam ang teknik. Gusto mo bang ituro ko sa'yo? Habang sinasabi niya iyon, ay lumapit siya dito. Ituturo niya. Ang ibig sabihin lamang niyon ay kailangan nito ng isang tao para i-demo iyon. Kanino naman nito gagawin ang mouth-to-mouth technique na itanong ni Jared sa kanyang sarili. Bago pa siya nakapagsalita, ay napasulyap na lang siya kay Jason nang ilagay nito sa bibig niya ang gamot at saka siya nito pinainom ng tubig. Pagkatapos ay mabilis nitong hinawakan ang ulo ni Jaisel at bahagyang iniawang ang maninipis nitong mga labi at saka niya inalapat doon ang kanyang bibig. Naramdaman naman ni Jaisel ang paglapat ng bibig nito sa kanyang labi. Marahan iyon ngunit may puwersa. Katulad iyon ng paulit-ulit niyang napapanaganipan nitong mga nakaraang araw. Dahil doon, kusa itong nagpumiglas at sinubukan niyang itulak ito palayo. Subalit mabilis na nahawakan ni Jared ang kanyang mga kamay at agad nitong napigilan ang mga iyon. His kiss with a bitter taste of medicine invaded her mouth. Kaagad na nalunok ni Jaisel ang gamot at ang tubig na isinali ni Jared mula sa kanyang bibig sa bibig ni Jaisel. Bahagyang nagkukurap ang mga mata ni Jaisel at ipinipilit niyang buksan ang mga iyon. Sa kanyang malabong paningin ay naaninag niya ang isang napakagwapong mukha sa harap niya. Hindi naman inaasahan ni Jared na magigising bigla si Jaisel. Natigilan ito and felt uncomfortable. Kaagad nitong pinakawalan si Jaisel at mabilis na nagpaliwanag dito. Pinainom lang kita ng gamot. Paliwanag nito sa mahinang boses. Tumingin sa kanya si Jaisel na tila hindi nauunawaan ang sinasabi niya. Humurap-kurap ito at muling nagbalik sa pagtulog. Nang makita ni Jared na mahimbing na muli itong natutulog, hindi nito napigilan ang mapangiti. Mukhang bumaba na ang lagnat nito. Naisip ni Jared. Nanatili namang nakatayo si Jason sa gilid ng kama nito at matamang pinagmamasdan ang kanyang best friend na si Jared. Nang mga oras na iyon, ay naniniwala na siya na may nararamdaman ito para sa babaeng iyon. Mukhang ito ang babaeng itinatangi ni Jared. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa tagpong ating iniwan? Nai-inlove na nga kaya si Jared kay Jaisel? Ano kayang mangyayari pagkatapos ng pangyayaring ito? Sana po ay samahan niyo akong muli sa susunod na yugto ng ating kwento. At syempre, bago po ako tuluyang magpaalam, magsha-shoutout po muna ako. Ayan. Shoutout po kay Ma'am Mary Ann Sibayan, Ma'am Eden Takan from United Kingdom. Ayan, Ma'am Eden. Shoutout po sa inyo dyan and to your family po dyan sa United Kingdom at sa lahat po ng mga kababayan natin dyan sa UK. Ayan. Shoutout din po kay Ma'am Benny Yaon, Ma'am Deborah Valdez of Singapore, Sir Patrick Kalinga, and to his wife, Ma'am Raquel Kalinga. Ayun, shoutout po sa inyo. Ma'am Clement Gabo of Hong Kong, Ma'am Naranjo Luz of Hong Kong. Ayun, sa mga kababayan po natin dyan sa Hong Kong, shoutout po sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Ayun. Ma'am Maribel Pe of Japan, shoutout po. Lakwachera 404, shoutout po sa inyo. Ma'am Edita Capiendo, Igorot TV, Margarita Lagumbay, shoutout po. Ma'am Medi Santillana, ayun, shoutout po sa inyo, Ma'am Medi. Vladimir Casimo, shoutout po. Ma'am Andrea Jeva of Cebu, shoutout po sa inyo dyan sa Cebu, ayun, Ma'am Andrea, ayun. Ma'am Edna Galvez, Ma'am Mirna Balin, Ma'am Teresita Arevalo of Kawit, Cavite, ayun, shoutout po sa inyo dyan. Ma'am Lydia Landicho, ayun, shoutout po sa inyo, Ma'am Lydia. Ayun, shoutout din po kay Ma'am Connie Espinar, Ma'am Emeline Bantilio, Ma'am Juliet Tamayo, Fatima Double K, Dalisay Diocares, ayun, shoutout po. Ma'am Amy, shoutout din po sa inyo. Ma'am Elsa Dishman of USA, ayun. Ma'am Elsa, shoutout po sa inyo and to your family po dyan sa USA and to all our kababayans dyan po sa United States of America, ayun.
Ma'am Luisita de la Cruz of Riyadh, Saudi Arabia. Ayun, shoutout po sa inyo dyan, Ma'am Luisita. Ayan. Ma'am Marsha Pasutan, Ma'am Daisy Machitar, shoutout po. Ma'am Crystal Pangilinan, Ma'am Evelyn Togonon of Dubai, and sa lahat po ng kababayan natin na nandyan sa Dubai, mga OFW po natin dyan sa Dubai, sa mga kapatid ko po dyan sa Dubai. Ayan. Shoutout din po kay Ma'am Harna Baduli, Sir James Peter Judilia, Ma'am Marisa Dituito, Ma'am Nelly Gallo of Canada. Ayan, shoutout po sa inyo, Ma'am Nelly. Ma'am Leia Bersoto, shoutout po. Ma'am Janice Lunhas of Qatar. Ayan, shoutout po sa mga kababayan natin dyan sa Qatar. Ma'am Rowena Menidal, Nicomeda Atehera of UAE, Marilu Panerio, Judy Char, shoutout po. Ayun, shoutout din po kay Ma'am Ronilyn Bacurayo of Dammam, Saudi Arabia. Ayun, sa mga kababayan po natin dyan. Shoutout po sa inyo. Sir Joel Kapili, Molisa Kasan. Ayun, shoutout po sa inyo. Eto Noridia. Ayun, shoutout po. And sana po tama to. Hindi ko alam kasi kung anong tamang basa. Troco 1. Ayun, shoutout po sa iyo. Rodalyn de la Cruz Tagle. Ayun, shoutout po sa inyo, Ma'am Rodalyn. Ma'am Fe Maligonlina. Cher Blanche. Ayun, shoutout po sa inyo. Ma'am Maria Candelaria Santos. Wuaini Istoryang Pantasya. Ayun, shoutout po sa inyo. Ma'am Jean the Best from England. Ayun, shoutout po sa inyo, Ma'am Jean. Miss Sapphire, ayan, shoutout sa iyo, Miss Sapphire. Ma'am Leonila Montemayor, shoutout po, Ma'am Leonila. Blue Rose 09, shoutout po sa inyo. Ma'am Edna Galvez, shoutout po. Love in Kuwait 123, shoutout po. Ma'am Irene Pascual. Chimi J from Kuwait, ayan, shoutout po sa inyo dyan sa Kuwait. Ma'am Remedios Solmantil, shoutout po, Ma'am Remedios. Ma'am Mary Grace Banes, Ma'am Medang Sahi, Shenas TV from Jisan, Saudi Arabia. Ayun, shoutout po sa inyo dyan. Ma'am Maricel Varona, and to Ma'am Sozima Bohol from Sydney, Australia. Ayun, shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa aking munting channel. Ayun, and please don't forget po to like our videos, share it with your friends and family. At yung hindi pa po nakaka-subscribe sa aking channel, please do subscribe po. Ayan. And bago po ako tuluyang magpaalam, syempre, nais ko pong mag-iwan ng aking quote of the day. There's a difference between someone wanting you and someone loving you. Choose to be loved, not to be wanted and used. Maraming salamat po sa pakikinig. Keep safe everyone, and God bless.